Welcome to Matterhorn! Ang ganda ng hotel na to, ho. Wait. Yung may pang nails. Mga pala itsura ng Zermatt kapag ka morning. Okay, so ngayon guys, nag-video tayo dito sa golden spot. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, dito po sa vlog na to, pupunta tayo sa home of the Matterhorn sa Zermatt. Okay? So, if ever kung hindi nyo pa alam kung ano yung Zermatt, isa siyang area dito sa Switzerland na all year round ay pwede kayo mag-ski. Okay? Kasi super lamig dun sa area na yon. And now po ay isa sa mga itinerary natin na ipapakita natin dito sa mismong vlog episode na to ay yung mismong town ng Zermatt. And also, target nating puntahan yung sikat na dulo o tip ng mismong Alps na kung saan kitang-kita siya at sikat na sikat sa Toblerone. Okay? Ngayon, let's go! Mag-check out na tayo dito sa Interlaken, dito sa Hotel Rosli. If ever kung hindi nyo pa napapanood yung Interlaken episode, panoorin nyo po yung mga previous vlogs, I highly recommend this accommodation. Okay? Again, let's go! Yung mga ganito yung nakakalungkot yan kapag kalalabas ka na ng hotel room. Yung papatayin mo na lahat. Tapos ganyan. Bye! Thank you for all the memories. Okay, let's go na. Let's start our adventure. Ngayon guys, ang gagawin natin, pupunta na muna tayo na Interlaken West. So, pwede din namang Interlaken Ost kayo. Depende kung saan kayo malapit. And always check Google Maps. Doon kasi sa Google Maps, makikita nyo doon kung ano yung mga train na pwede nyo sakyan. Meron kasing mga train na iba yung ruta, ganyan. Pero, accurate yon. So, kumbaga, merong mga lipat-lipat na lalabas din doon. Itong ruta ng galing sa hotel natin, napakadami nating pwedeng daanan. Katabi lang natin ko, opo. Kung first time nyo pong nanonood ng ating vlogs at kung ito pala yung pinakaunang episode na napanood nyo sa Europe or sa Switzerland, dito po sa Co-op, mura bumili ng pagkain. Like mga ready-to-eat meals, meron dyan mga hot meals, meron dyan mga breads. Okay? Kapag tagtipid, doon umaasa. Tayo sa Interlaken West. Dito tayo sasakay. Maghihintay tayo ng ating train. Yung mga trains dito by schedule, hindi siya yung parang tulad sa ibang bansa na every 5 minutes, ganyan. May mga trains na parang after 30 minutes yung next, where susunod after 5 minutes. Depende talaga siya sa ruta. Hindi kasi magkakamukha yung ruta ng dumadaan dito. Ito guys, yung unang train natin na sasakyan. Ewan ko kung nakikita nyo, pero papuntang Spiez. Tapos dyan tayo bababa, tapos lilipat tayo. Pwede tayo dito sumakay sa 11:12 at pwede din dito sa 11:33. Basta dito kasi sa lugar na to tayo pupunta. Tapos from there, sasakay tayo naman papuntang Brig. Yung Brig naman na yon papuntang Visp. Tapos lilipat tayo na naman ng train papunta ng Zermatt. O diba, ang daming pa sikot-sikot, daming pa lipat-lipat. And again, always check Google Maps kasi pwedeng yung sasakyan ko, hindi ito yung available during the time na nandito kayo. Okay? So, ngayon po ay October 1. Ayan. Wait. So, mag-weather update tayo. Kung ano. Tignan nyo naman yung suot ng mga nasa likod ko. Mga naka-trench coat. mga naka long sleeve. Tayo kasi gusto natin malamig. 10 degrees Celsius po. 11 na. Ayan. Pero first sa Zermatt, mas malamig. So, I have decided na yung next train na lang yung sakyan natin. Dahil pagdating natin dun sa Spiez is medyo matagal din hintayin natin. Para hindi tayo nagmamadali, di ba? Ito guys, ang unang train. Let's go! Tignan nyo guys, mayroon dito mga section na pwede ilagay yung bike. Share ko lang sa mga may gustong magdala. Wow, magdadala ng bike dito. Ayan guys, next naman na sasakyan natin ay papuntang Brig. So 12:05 siya. Tapos meron siyang way, dadaan siya dun sa Visp. Tignan nyo guys, yung papuntang Zermatt to. Ibang ganda naman siya. Para mga bundok-bundukan naman dito. Wala tayong nakikita may mga snow. Bawat ganda talaga dito sa Switzerland. Magkakaiba. Kapag guys nandito kayo tapos long stay kayo tulad ng ginagawa natin ngayon, mas ma-appreciate nyo siya. Yung unang ginawa natin, which is super quick lang, na-appreciate natin. Pero alam niyo yung parang we're just scratching the surface, not. Pero ito grabe. Super ganda talaga. Talagang alam nyo, kapag ipaparank nyo talaga kung ano yung top sa mga lugar sa atin, na mga napuntahan na natin, ang masasabi ko guys, Switzerland,
Pero yung the rest, medyo nagda-doubt ako or iisip ako sa top 2, top 3, top 4, ganyan. Pero yung Switzerland, talagang top siya. Grabe. Oo nga pala, tignan niyo yung maleta. Tinabihan ko na siya kasi ayoko nung masyado tayong malayo sa maleta. Meron kasi ako guys, trust issues. Like, baka mamaya bigla siyang kunin, ganun. So, ito nga pala yung maleta natin. So, this one is World Traveler Type A 3.0. Then, ito, World Traveler din tong strap na to. May mga nagtatanong kasi, nag-PPM. Then, this one, galing to ng Lazada. Nahulog yung phone, Diyos ko. So, guys, ayun na yung Zermatt. Train papuntang Zermatt. Let's go. Tingnan nyo guys. Grabe. ROI na ROI ka. Kaulak. Okay guys. Touchdown dito sa Zermatt. Ayan. Ito yung itsura ng train station. Wow. Ang ganda guys. And also ang lamig. Dito na muna tayo. Saan natin hanapin yung hotel. Tingnan nyo. Ito yung train station. Zermatt. And alam nyo, ang tagal ng biyahe like literally more than an hour, less than 2 hours. Parang ganun. Combined na lahat yun. Yeah, may nagbebenta dito North Face. Tignan nyo yung view. Okay, so sige, need natin maglakad. 400 meters ang layo ng hotel natin from the station. Gusto ko na yung mga tao sa gitna ng kalsada dumadaan dito. Hindi sila gumigilid. Ayan. Dito tayo. Grabe, iba-iba talaga yung ganda ng mga bawat village tas bawat areas dito sa Switzerland. Iba na naman yung ganda dito sa Uy, may co-op. Punta tayo dyan, di pwedeng hindi. Yan ang mura. Iba yung ganda ng mga iba't ibang lugar. Ay, nako. Grabe naman yung mga tindahan dito. Tingnan nyo, Rolex agad nasa kanto lang. Ganun lang ka-casual. Ito guys, yung mga shops na nakita natin ngayon pa lang. Uy, may McDo. Ang galing. Ang ganda ng McDo dito. Ibang color yung labas. Hindi mo mahalata na ganun ka-modern. Nag-blend siya. And may Moncler dito. Tapos, Schindler. Hirap na magbasa. Ganda naman itong jacket na to. Ano siya? 89 Swiss francs. Joke lang pala. Joke lang. Ganda. Ganda ng mga, nakikita niyo yung mga bahay sa likod natin dito sa background. Ganda. Hindi pa tayo nagla-lunch. So magkano pa tayo ng kakainan natin? Yung ba guys, itong Zermatt, car-free village siya. May nakikita ba kayo ng sasakyan sa paligid? So far wala, no? Ako din wala pa eh. Pero meron akong mga nakikita parang mga pang-business na hindi siya car. Parang nangunguha ng stock ganun or gamit. And gusto ko yung 16 degrees Celsius ngayon. Malamig ang di hamak dito kumpara dun sa ibaba. So yung hotel natin, dito siya sa side na papasok na tayo. Wow, medyo tahimik Hindi ganun kaingay. Ayun. I think ito, Alfina, Zermatt. Bakit parang asosyal? Ba't parang asosyal lang ng hotel natin? Ay, mura lang. Grabe yung iba talaga yung vibe. Ang ganda. Nice. Okay, so papasok tayo dito. Dito siya. Alfina, asan ka? Alfina! Parang tago itong hotel na napili natin Pero alam nyo, isa ito sa may pinakamura na presyo. Grabe, nakita ko na yung hotel natin, Alfina. Ito guys. Tapos tignan nyo yung view, Grabe. Parang wallpaper. Ito yung dadaanan natin araw-araw. Hindi araw-araw. Overnight lang tayo dito sa Zermatt. Tapos after na pumunta na tayong Geneva. Ganun lang pabilis. Ito Ang ganda! Nice! Hotel Alfina. Ang pinapalangin ko lang, Alfina, sana sa iyo mabilis ang wifi mo. Dito sa gilid. So, saan yung daan? Sabi sa gilid. Ito ba? Ito ang entrance natin, Alfina Hotel. Oh my God, bababa tayo. Saan ba dito? Sa baba? Yun lang, alang lift. Meron. So, saan ba yung lobby? Saan yung lobby? Ito meron. Gusto ko yung lift, So guys, lumabas tayo. Dito pala sa Tannenhof yung check-in. Siguro sister company sila. Ayan, sunod tayo. Okay, so guys, mag-check-in na tayo. Kailangan lang mag-sulat-sulat dito. And I think may babayaran tayo mamaya. So, hanapin lang natin. Philippines.
may update ko kayo. Tapos actually ito pala, mayroon pala mga iba't ibang hotel. What's the other hotel again? Hotel Tenenov? Zermatt Hotel. Oh yes. So yun guys, mayaman ang may-ari nito. So madami siyang company. Yung atin yung pinakamura. Okay? Check in na muna tayo. Okay, so ayan, binigay na po sa atin ng susi and free wifi lang siya. Tapos ito, tinakpan ko lang siya but makukuha niyo yan kapag nag-check-in kayo dito. Merong pin yung pintuan. Dahil kapag kagabi, nagsasara siya. So para makapasok kayo, you need that one. Tapos, meron tinuro dito magandang viewpoint ng Matterhorn. Mamaya pupuntahan natin. Yan, so dito natin ipipindot yung pin pagka paggabi tayo, ganun. Ayan tayo. Second floor. Ito po itsura. Ang bilis naman. Ay, ang bilis naman ang elevator nila. Ganun talaga yung mga elevator sa Europe. No? Ang liliit. Ang liliit talaga ng elevator. Or dahil budget hotel yung atin. I think dahil budget hotel kasi Zurich hindi eh. Malaki dun eh. So, konting buhat ang need kasi may hagdan. So, 2-6. Okay. 2-6 naman. Okay, let's go. 2-6. Ay! Ba't ala? Hala, hindi pa tayo dito. Tayo ng floor. Sa 4th floor pala tayo. Yan, hindi kasi tayo nagbabasa eh. Diyos ko. Nadamay ko pa kaya ako lang pala hindi nagbabasa. So, 2-6. Ito yung atin. Gitna-gitna. Hindi ganun ba siya? Ay, hindi ganun pala. Nice. Ay, ang ganda. Wow. Ang simple. Pero may dating. Okay, so guys, ito yung ating hotel room and medyo mainit siya kasi walang ventilador. But, if ever, kapag pupunta kayo ng summer dito, tanongin natin sa baba kung pwede kayo manghiram ng ventilador. Pero tayo kasi, okay lang sa atin na walang ventilador ngayon kasi malamig na po dito. So, bubuksan lang natin yan. Oh, ayan, pumasok na yung lamig agad. Ganon siya. Meron tayong mga kapitbahay dito na sharing ang balcony. Oh my God, yung Matterhorn. Guys, ayun. Kaya lang hindi siya ganun kakita dahil may harang. Pero ito na po, anak. Nice. Nakikita niyo ba? Wait. Hindi ko makita kung nakikita niyo. Ayun. Ito. Ayan o. Diba? Pero teka lang, alam mo, ventilador. Ang init. Wait, paano ito buksan? Ayan, may ilaw. Tapos ito. May switch ba siya? Ayan. Paano lang meron tayong ilaw dyan, ano? So, i-room tour ko lang kayo. Very quick. Kasi parang ano lang to, parang matchbox lang yung ating room ngayon. So, parang mabilis lang. Twink! Ganun lang. Tapos na agad. Okay? Ito po, ayun guys, yung pinaka-pinto. And, ito yung pinaka-bed natin. So, sa side na to, meron ditong heater pero hindi natin bubuksan yan. Alam niyo naman na kaaway natin ang heater. Tapos, may TV. Meron silang pa TV dyan. And this one naman po ay cabinet. Ay, natanggal ko pa yung susi. Pero ayan siya. Meron dyan safety deposit box. Tapos ito kung gusto nyo, edi dalhin nyo tong susi na to para pag nakalak. Ayan. Nakakatuwa sila, ganito pa yung susi nila. Ang traditional. Tapos, wait. Ito ang mirror. Full-length mirror na chop. Then, meron dyan pa table. Ito may pa water din sila. Still water. Ano nakalagay? In case of emergency something. Tapos, ayan, meron dito hugasan ng kamay, toothbrushan, ganyan. Ayan po. Okay? So, may saksakan dito. Kapag mag-charge, may pasabon. Ganyan, check out 11. And alam nyo, itong binook natin na room, wala po itong toilet. Shared toilet lang. Okay? So tayo umalis, i-check natin. Kasi lalabas na tayo para ma-explore na natin yung area. Kasi saglit lang tayo dito sa Zermatt. Toilet. So dito yung toilet. Okay. So dito. Oh. Kung toilet siya, asan yung bathroom? Yung liguan. Ito yung liguan. Bakit kasi bad ang nakalagay? Okay. So, pag maliligo dito, guys, okay naman pala siya. Okay siya. Diba? So guys, ngayon naghahanap na tayo ng kakainan natin. And alam nyo ba guys, wala tayong nakikita na mga kainan ngayon na bukas. Usually mga 6 p.m., 7 p.m. nagbubukas siya. So ang mga choices lang natin is yung mga nandun sa nadaanan natin. Naghahanap sana ako ng parang kakaiba. Pero wala. Ito actually isa sa mga sikat na research natin dito. Itong Chez Vroni.
Pero sa taas yan. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi hindi natin pupuntahan. Hindi natin pupuntahan kasi itsura pa lang mahal na guys. Tapos tignan nyo, nag-try lang ako mag-check ng Asian restaurants. Puro closed. Oh, ito may open pero hindi ko type yung food eh. Ayoko muna ng Indian food. Tapos puro closed siya oh. Kikita nyo? Puro closed. Grabe. Before tayo magpunta dun sa gitna or dun sa town proper ulit, meron dito sinasabing river. Saan dito yung view ko? Oh my God, ang ganda naman ng area na to oh. Ito lang yung hotel natin guys. Tapos ayan no, ang ganda. Mabuti naman meron dito free water. Malapit sa atin. Matterhorn Lodge. Free flowing of water. Ito ata. May mga saradong daan. Itong hotel na. Piling ko mahal dyan. Oh my God guys. Tignan nyo, bumaba lang tayo ng bahagya. Oh my God. I-zoom ko. Hala, ayun na yung Matterhorn. Kitang-kita pala from here talaga, no? Kanta. So kahit sa ang area dito, kung ayaw nyo na magbayad ng mga parang cable car, ganyan, kung gusto nyo lang makita from afar, pwedeng-pwede. Yung gusto ko lang kayo muna iikot bago tayo kumain. Sipin nyo, ano na, oras, 2:30, di pa tayo nakakaramdam ng gutom. Joke, kasasabi ko lang ata kanina gutom na ako. Oh, diba? Ganda nito mo. Tingnan nyo ito, meron agad free fall water dito. If you guys want, wait. Patubig-tubig ba yan? Or ano? Kasi minsan nagdududa ako kapag kami ganyan. Baka mamaya sinisip lang umiikot na gano'n. Diba? Alam nyo, dito sa Zermatt natin na-feel yung vibe ng Switzerland na parang mga super kahoy-kahoy yung mga bahay na village na dikit-dikit. Kasi usually yung mga iba nating napupuntahan, mga hiwa-hiwalay, ganun. Dito, ganyan. Mga para siyang isang buong hindi ko ma-explain, pero basta dikit-dikit na bahay. Guys, mga nakikita niya, service yan ng hotel. Yung iba dyan, hindi siya pang pang personal use. Pero kala ko ba Carfi Village dito? Pero meron pa din kahit paano ganyan. At least hindi naman car, hindi naman SUV, hindi naman Vios, hindi naman Mirage, ganun. Guys, dyan sa side na yun yung hotel natin. So, pagka naman pala nagpunta kayo dito, kitang-kita nga naman pala talaga. Oh. Mas kita na dito. Wait, zoom ko Ewan ko kung makikita nyo ng malinaw pagka zinong dito sa Osmo Pocket. Diba? Dala tayo dun sa city center. Sa ibang daan naman tayo guys nagpupunta. Uy, may mga nagpa-paragliding dun. Yung style ng paragliding dito. Kasi sa Interlaken yung parang hindi cliff agad yung tatalunan eh. Oh, grabe, parang feeling ma-expert. Oo. Ngayon lang ako nakakita ng Decathlon dito sa Switzerland. So guys, ayan, meron siya here na branch sa Zermatt. Ay, ang ganda naman ng shop na to. Metzgerei. Ayan. Migros. Check nga tayo kung may hot meals na masarap-sarap dyan. Tapos kung wala, co-op. Tayo. Yan guys, mayroon. Pero magkano kaya? Saka parang ang onte, no? Mag-check muna tayo sa co-op. Nag-ano na tayo, window shopping, nag-checking, nagka-canvas. And meron ding mga pastries dito if ever you want. So guys, if ever, aside from Matterhorn, pagka pupunta kayo dito, pwede kayo dito mag-ski. 365 days a year. Nag-offer sila doon sa kanilang glaciers area. Okay? And we're back here sa co-op. Ang taong nagtitipid sa co-op kumakapit. Lang guys yung ino-offer nila yun. Pero ano to 9.95 Swiss francs. So medyo mura na rin siya. Naisip ko kung bibili na natin to kasi mura na to dito eh. Bili tayo ng ganito. Calzone prosciutto. Parang mas gusto kay lasagna. Huwag na muna. So guys, tignan nyo, share ko lang. Nanghiram tayo ng ventilador, so pwede manghiram ng fan. Actually, kanina nung nanghiram tayo doon, sabi ng babaeng staff doon sa front desk, "Do you want a fan?" Sabi ng ganun sa akin. So, yeah, sabi ko ganun, gusto ko ng fan. So, pwede naman pala manghiram, okay? Kasi ang init talaga guys. Ewan ko, feeling ko ako lang naiinitan. Pero siguro kapag kunyari guys kayo magpupunta dito, parang okay na rin naman siguro. Parang baggy weather na rin naman siya. Kaya lang kasi ako nasanay ako na parang gusto ko kahit medyo malamig, may hangin na parang may hangin, alam niyo yun. So, yun, if ever, pwede kayo manghiram. Lalo na kunyari, summer kayo dadatnan dito o pupunta kayo ng summer dito, pwede pa din po. Tapos, ito yung binili nating food. May binili tayong napakaliit na tinapay na parang pizza. Tapos, bumili tayo ng isa pang tinapay. Tapos, lasagna. Okay? So, ito po. Actually, ang presyo niyan is 14.05. So, ilalagay ko na lang conversion dyan sa screen. At least, diba, 800 plus lang. Meron na tayong brunch. So, yan. Medyo mainit lang dito sa pwesto natin, dito sa likod na to. Mamaya tayo maglilibot kapag medyo bumababa na yung araw sa labas. So, pwede kasi kumain din doon sa labas. Kaya lang ayoko guys kumain doon. Kasi napakainit. Kumbaga yung araw ay nakatutok po dito ngayon.
Yan, lasagna. Hindi ko nakakita kung magkano yung exact price. Pero ito siya. Parang mas madami yung sa ano, mas madami yung sa Coop. Yung nabili natin sa Murin. Tapos ang payat lang nito, ang nipis. Pa natin. Kain guys. Ang sarap. Or gutom lang ako. Pero parang masarap eh. Okay siya. Pero mas type ko yun sa Co-op. Yung nakain natin sa Murin. So kung i-rate ko to, i-rate ko siya ng 8.5 out of 10. Ganyan dito guys. Kapag nagtitipid kayo, ganito yung kakainin nyo. Hindi kasi dito pwede yung laging gastos ng gastos. Nakita nyo ng mga bandang Zurich and so on. Medyo kain tayo ng kain ng mga hindi co-op, ganyan. Pero ngayon, kailangan natin magtipid. Papatapos na ang ating Europe trip. So guys, naubos na natin yung food natin. So if ever, yung Migros, yung lasagna nila, okay naman. Hindi ganoon ka-asim and hindi ganoon ka-tamis. Actually, parang mas nalalasahan ko yung creaminess niya. Hindi ko gano'n nga nalasahan yung parang pinaka-color red. Yung parang tomato sauce, gano'n. Or baka wala itong tomato sauce, I don't know. Pero masarap siya, 8.5 out of 10 sa akin. Okay? So if ever, kung gusto nyo bilhin niyo yan. Tipid tips yun. Ngayon, ito naman tayo sa pizza. Mainit pa siya. Kapag sa mga ganito nakalagay guys, mainit. Ang higa! Higa! Ito nyo, ang higa! Hindi man lang maganon. I-rate ko to ng 5 out of 10. Matigas siya. Pero kung yung mismong toppings, okay naman. Pero matigas eh. Ano to? Fresh from the yung puhanan. Okay, so guys, we're back. Mag-explore ulit tayo ngayong papa-sunset. So, meron kasi tayong meron tayo ditong pinin. Kapag kasi guys, kunyari naglilibot tayo, meron tayong mga pinipin sa Google Maps. So, meron ditong viewpoint Matterhorn na pinin natin na may magandang reviews. Ayun, puntahan natin siya. Bakit na tayo kasi hindi na kaya ng powers natin. Malamig na talaga. Tres gumagabi kasi, tas pagka nakawala ng araw, mas lumalamig po. Daming mga taong tumitingin dito. Baka sikat to. Mga crepe. Yan, magkano? Diyos ko, 18 Swiss francs. So, dito siya patungo, yung nakapin. Daming mga shops dito. Parang mas madami pang shops dito kaysa dun sa Grindelwald. Kano? 65 Swiss francs. Uy, may lint din dito, oh. Tapos, ayan, oh, tignan nyo. Free-flowing na na chocolatean na fountain. Ang ganda na hotel na to, oh. Halatang mahal. No? Sarado pa siya. Hotel reopens on December 6, 2025. So guys, baka gusto nyo mag-check-in dyan. Grand Hotel Zermatterhof. Baka by that time na pupunta kayo dito, bukas na yan. Check nyo kung magkano yung price. Ito. Yung viewpoint area. Tignan nyo siya guys. Oo nga. Oo nga, kita-kita nga dito from here. Yun naman guys, ang mahalaga talaga dito eh. Si Matterhorn. Mayroon dito pa ganyan This one. May bayad ba? Hindi ko alam eh. Hindi ka guys. Kahit hindi ka magbulog ng coins, may makikita ka. Ayun, kita-kita Pwede kayong punta dito. Ilalagay ko yung Google Maps link sa baba. Guys, ayan. Upo muna tayo dito. Wait, nakikita nyo ba? Click ko. Ayun, kita siya. Kita naman yung tip. Ayan, nakikita nyo. So, ngayon po, medyo chill day kasi natin. And inilaan natin ito sa Zermatt arrival lang, ganyan. Much better yung kung ganito yung gagawin nyo. Yung para hindi kayo gano'n nagmamadali. Bukas magsisimula yung pinaka-actual exploration day natin. So, nag-book po tayo ng ticket papunta sasakay tayo sa Gornergrat Railway. So ito siya, ito yung railway na yun, yung sikat. So yung link ilalagay ko sa ibaba guys. And again, mabubuk nyo to sa Klook. Isa yun sa mga sikat talaga na ginagawa dito sa Zermatt. So ang bayad po nito ay 5,427 pesos kung meron kayong Swiss Travel Pass. And nakalagay naman dyan, naka-indicate naman dyan yung presyo. And ang price kapag wala naman kayong Swiss Travel Pass or Swiss Half Fare Card, 10,334 pesos. Okay? Tapos kung child naman, kung bata, 4,850. And bukas, aagahan natin gumising para yun ang pupuntahan natin. Tapos yung mga museums here. Okay? Ngayon guys, lalakarin naman natin tong Kirchbrook. So, tourist attraction din siya dito. And sikat din siya kapag check nyo sa Google Maps. Ano siya guys? Parang viewing point din. Ito yung, parang ganito yung makikita dyan. Kaya lang kasi medyo malabo na kasi ngayon eh. Medyo hindi na clear yung clouds. Ganyan along the way, madadaanan nyo to. Sementeryo. Guys, one of the best spots to.
punta kayo here kapag ka nandito. Kaya lang alam nyo, kahit naman saan kayong parte magpunta dito, tulad ng sinabi ko kanina, makikita nyo talaga itong mismong tip ng Alps na to Pero wala, ang ganda lang niya talaga, ang majestic. Tapos ito yung view nagko-flow lang ng tubig. Guys, napag-isip-isip ko at na-realize ko, hindi pa pala tayo pumapasok sa pharmacy dito, no? Ito yung, ang ganda ng pharmacy nila, parang it's giving Watsons. Yung mga skincare din. Clinic for men. Ano to? Super Energizer SPF 40. Parang ito. Galing. Kano siya? 69 Swiss francs. Diyos ko, mahal. Mahal pala. Pero daming brands na hindi ko kilala. Ay, pinababasa ko itong mga ganitong brands pero hindi natin nabibilan. Mga pabango, Valentino. Magkano siya? Walang presyo Ito, pambatubo ba ito ng buhok? May mga ganito yung kailangan natin. Magkano? 672 Swiss francs, ang mahal. Dito naman guys sa labas, kapag kabibili kayo ng mga sapatos here, ito yung pinakamura, McKinley shoes. 89 Swiss francs siya. Ayan, mga pang hiking yan. I mean, pwede din yung pag snow sa taas. Ito 99, Ito 119. Maganda siya. Pero hindi naman kasi natin magagamit yan. Ganito itsura niya sa ilalim. Spiky. Hindi flat. Check naman natin to guys. Itong Swiss shop na to, kung gusto niyo ng mga pasalubong. Ayun so buy 5 get 1 free. So mga magnets. How much siya? 7.90 Swiss francs. Pero parang mas magaganda yung mga nasa Interlaken. Ganyan yung mga dito. Pero naman yung bell. Kano siya? 29.90. Paano tong ilalagay? Hindi naman to pwede ilagay sa baka sa Pilipinas. Sa bahay? Doon ba ito nilalagay? Grabe. Kung gusto nyo ng vibe na parang nasa Switzerland talaga, ito talaga yun. Ayun mag-cross-cross na lahat ng mga gamit nyo. Ay, parang ganda nito ha. So guys, naman sa side naman na to, mga shot glass. Ayan. 590. 590. Ganun yung mga ano nyo. Ito naman, 1690. Ito yung parang medyo murang Swiss knife. May mga golf ball. 1690 din. Para sa mga tito-tita nyo na na mayayaman na ang hobby ay mag-golf. For me talaga, parang yung golf, larong mayaman talaga siya. Ito pa, inuminan ng mayaman din. Nagdadala ng alak sa loob. Ito pwede sa atin yung mga ganito pang toothpick sa lamesa. Kaya lang din nakaka-aesthetic, meron biglang baka sa lamesa. Ito mga Swiss made na relo. Ay, ang mura ha. 79.50. Ang mahal pala, kala ko 29.79. Sa Geneva tayo titingin ng mga relo. Huwag kayo mag-alala. Tutor ko kayo lahat doon. Ano naman itong metal pin? Zermatt. 4.90. Ito siya. Ito naman, mga sa nagyoyosi. Pero hindi ko naman pinapromote ang nagyoyosi. Sinasabi ko lang lighter. Sige, para na sa mga kandila. Para sa All Saints Day. All Souls Day. Ang social ng lighter nyo. Galing pang Switzerland. 9.90. Ito naman, mga bell. Kapag kakain kayo, tapos, kunyari, nanay kayo, tapos, luto na yung mga pagkain, tatawagan niyo yung mga anak niyo, magbe-bell lang. Ginawan ba kayo mga anak? Ito naman, para naman sa mga asawa niyo, nakabibili lang ng kotse, pero wala pang plaka. Ito muna ilagay nyo, 9.90. Dito dapat yung nagugustuhan, hindi yung bibili ng kotse dahil sa payong. Gets niyan. Alam ko, gets niyan. Yung sikat na Swiss knife, Victorinox. Magkano yung pinakamaliit? 25 Swiss francs. Ay, meron 23 Ito siya. 9.90 Escort ang name. Ito lang siya. Saka, ito. Ano to? Ayun guys, yung mga itsura. Actually, gusto ko nga bumili ng ganyan. Pero yung ganito po, wag nyo po siyang ilalagay sa sa hand carry o sa carry-on. Dapat sa check-in kasi kukunin yan. May tendency kunin. Yung sa friend kong si Maki, kinuha yan sa father niya. Pero ito yung gusto ko, parang yung may gunting-guntingan, parang mabilis. 29. Pero konting dagdag na lang, 37. Pero konting dagdag na lang, hanggang sa maging 43, ang mahal naman. 43. Pero black ang gusto ko if ever. Ay, ang cute naman itong black. Favorite ko yung black pero ang mahal 43. Para saan gagamitin? Diba? Oh my god! Swiss knife na glossy na black. Ang cute! Magkano? 79 ang mahal. Gusto ko. Guys, i-compute natin. 79, oh my god. 5,700 pesos para sa Swiss knife. No, muna, no. Ito, may mas maliit. Spartan. 25. Mayroon naman pala Parang Spartan.
Oh, pwede. Sige, bili ako kaya. Bibili ba ako, guys? O, wag na. Tingin nyo. Kaya lang aanhin ko, di ba? Pero gusto ko lang para pagka magka-camping or kung ano pa man ang mga gagawin. Pero di naman tayo nagka-camping. Oh, lahat na. Oh, di ba? Sige, bili tayo. Sa Geneva tayo bumili, wag dito. 25 Swiss francs. Again, Sparta na bibili natin. Tatandaan ko yan. Maganda din to. Merong nail clipper. 35. Cute. Liit. 35. Pero kasi gusto ko para may may gunting din siya. Parang feeling ko mas ito yung atin. Meron bang may nail clipper na black? Itong Spartan, pang siya, yung pang nagwa-wine, hindi naman tayo nagwa-wine. So parang ito yung mas personality natin. Gunting, pag may bubutasin, tapos pang nails. 35. Guys, tignan nyo, ito na naman yung ating amats. Lagi tayong tumitingin ng ganyan ng mga bahay-bahay dito kahit di naman tayo bibili at wala naman tayong pambili. Pero walang presyo. Tignan nyo, papakita ko lang yung itsura ng mga bahay dito sa Switzerland. Ganyan yung itsura, guys. Ito medyo maganda to. Na? Actually, okay na nga ako kahit ano dyan. Pero ito ang ganda, ang classy. Tapos may view na gano'n, no? Ito mas maganda, oh. So dito siya located, ayun, no? Wala kasing presyo nakalagay. Usually, di ba tumitingin tayo ng ganyan sa Australia? Kahit saan pa mong parte na meron tayong nakikita pero walang price Ayun, naalala ko na, bali guys, yung mga building dito, parang ang binibigay niya na mood or na vibe, yung parang sa Baguio, yung puro mayayaman lang yung mga yung merong ari ng lupa doon. Yung parang meron doon si meron doon si, sino yun? Meron sa iba na Alawi na bahay doon. Yung sa Baguio na basta ilalagay ko dito guys sa screen yung pangalan niya. So i-search niyo yun sa Baguio. Parang ganun yung binibigay na vibe nitong Zermatt. So guys, meron ako na-meet dito mga Pinoy. Yeah, ayan. hello. Diyos ko kung ano-ano pang spill yung sinasabi ko doon. Nakikinig naman pala kayo. Sabi ko, Pinoy. Yan. Yan. Makikita niyo po dyan. Ayan guys, meron tayong new subscriber. Yan guys, tingnan niyo. Meron din ditong mga parang 7-Eleven na convenience store. Ang pangalan, Avec Express. Avec Express. Sige, check natin. Ay, merong Starbucks. Actually, ganyan naman din talaga sa iba. Alam nyo, namimiss ko na uminom ng matamis. Pero alam nyo, napansin ko kasi guys, ito, paging sa mga dermatologist na viewer natin kung meron man, talaga bang nakaka-pimple yung sugar? Kasi may time na kapag umiinom ko ng iced tea, parang lately kasi na nasa Paris or nasa Spain, iced tea tayo na iced tea kasi ayaw nga natin mag-carbonated drinks. Tapos, biglang tumubo yung pimple ko dito. Ewan ko kung napansin nyo na may mga tumubong pimple. Hindi kaya yung sugar yung nagtitrigger ng pimple? Kasi before, di ba naalala nyo, sinasabi ko din sa inyo na parang kapag ka nagme-milk tea tayo, nagkaka-pimple din tayo, ganun. Baka sugar yung nagkaka-trigger sa atin, no? Kaya na kasi minsan, gusto ko uminom ng ganito. Ano kaya, stevia? Yung para meron man lang parang medyo lasa. Kasi pagka puro tubig, ang lasa, ang bland Tingnan nyo guys, nandaan lang ako dito sa restaurant na to. Pabalik na tayo sa hotel. Tingnan nyo yung fondue, Cheese fondue. Kung magkano? 28 Swiss francs. Liit. Gusto ko talaga siyang i-try kaya lang kasi namamahalan ako. Parang feeling ko, kaya natin siyang i-divide into ilang kain. Yung isa na yun. Hey guys, so mag-check out na tayo dito sa ating hotel, dito sa Hotel Alfena. And tutuloy pa natin ang ating Zermatt adventure kasi pupunta pa tayo dun sa pinaka-tip. So, let's go! Bye-bye, Hotel Alfena! Ngayon, yung gamit natin is ilagay muna natin sa front. Sabihin muna natin kung pwede ilagak. Ayun guys, iniwan ko na yung maleta natin. Actually, nakaganyan lang yung mga maleta dito. Kinakabahan ako. Kaya lang need natin talaga siyang iwan Yun guys, magpunta na tayo doon sa train na binook natin, which is yung Corner Grat Bun. Pala itsura ng Zermatt kapag ka-morning. So, di ba kahapon, sinabi ko sa inyo na bakit yung mga tao nandito sa gitna? Dito sila dumadaan. Oo nga pala, car-free village nga pala to. Ngayon ko lang ulit na-realize. Sabi ko ganun, paano nila paladaanan yung mga sasakyan? Car-free nga pala. Tayo guys, pupunta sa side naman na to, Corner Grat Railway. Bumili tayo ng ticket kay Glo. Papalit natin siya. Hindi siya yung tipong agad-agad na yun na agad Kailangan ipa-exchange. Pumila tayo guys, hindi pala dyan ang pag-redeem dito. Dito siya. Oh, pick up online tickets. Ito. Oh, pick up reservation. So, paano gagawin? Barcode here. Dito barcode. Enter pickup code na nga lang. Ito siguro yung pickup code. And get reservation. Yay! Ayan na nga! Round trip na ba to? Okay na siya? Okay. So guys, ayan. Priority boarding tayo. So, saan i-scan yung ticket? Dito? Dito? Paano? Paano siya?
Ganon? Ayun! Ganon pala, ang galing. So, dito pa? Nice! Ang cool! Ang cool! Pero wala kasi siyang wala siyang barcode. Ah, okay. Nakikita niyo yung sa likod? Meron siyang chip sa loob. I mean, mga things na pang tech-tech. Dito yung priority boarding, guys. So, tayo ang una. Kapag kasaklo kayo bibili, naka-priority boarding na kayo, makakaupo pa kayo sa magandang side. Kasi, nung nagbabasa-basa tayo online, nag-check tayo ng mga pwedeng tips na makuha, dapat sa right side daw upo. So, sa right side tayo. Ayan, so yung next is 10:24 and ngayon ay 10:24, konti pa. Ayun na guys, dumating na. Mauna tayo sa right side. Though may priority boarding naman tayo. Mahaba-haba pa naman yan. Ayan. Dito tayo guys. Sa right side. Here. Natalaga, makita natin dito mamaya. Sa side natin. Sabi sa mga right side. Guys, di ba nag-a-advise ako sa inyo na sa right side mo po, pabaliktad pala yung magiging alis. Tuloy, andun yung andun yung Matterhorn. Tawan-tawa ako. Pero ayan, tsaka sa right side. Ito yung magiging view nyo kapag sa right side. Ayun na, nakikita nyo? That one. Okay, so nakapunta na tayo ngayon dito sa mismong Gorner Grat Station. And guys, yung mismong ticket, i-scan nyo dito bago kayo lumabas. I mean, paglabas nyo, i-scan nyo to, okay? So itatap nyo lang na ganyan, hindi siya parang agad-agad na lalabas. Pero dito sa Switzerland, dito pinakamadaming taong nakita natin. Ayun yung Matterhorn! Sabi, nakita ka na namin. Okay guys, to formally announce it, welcome to Matterhorn! Ay, may Pinoy guys, oh, si Sir. Hello po! Nagulat ako bigla kayo Tagalog. Nakita kita sa yung vlog mo sa New Zealand. New Zealand? yes. Apo, andun po ako 2 months ago? Yeah. Taga New Zealand po kayo? Oo, taga Wellington. Wellington! Doon ako una, entry, saka exit. Nice city, Kia Ora. Meron nga taga New Zealand dito guys, nakakatuwa. Ayan guys, Matterhorn. Dito tayo sa side na to kasi ito, tignan nyo. Dito, walang tao. So, pwede kayo dito mag-picture. Ang guluhan nyo lang, kaya lang nagmukhang unano itong Matterhorn. Parang nagmumukha siyang maliit. Pero kapag ka kasi doon, maganda din naman doon. Pero yung sa mga mababangin, ganun. Pero bumaba din tayo para makita natin. Di ba? Sige, let's go. Solo traveler kayo, sir? Ha? Solo traveler kayo? Hindi, may kasama ako. May kasama kayo dyan. Toilet. Nice meeting you po. Okay. Thank you sa panood ng vlog. Pag may tanong kayo, tanong nyo lang sa akin. PM nyo lang ako. Thank you po. Nakakatuwa dito sa Switzerland. Guys, ang daming Pinoy. Like literally. May bumaba tayo doon sa bandang baba. Sana lang di tayo gumulong-gulong dito na parang Jolene. Alam nyo guys, fun fact muna tayo. Alam nyo ba na itong Matterhorn ay located siya sa border ng Switzerland at Italy? So, ibang side yung binibigay ng Italy at ibang side yung binibigay ng Switzerland. Pero ito pong side ng Switzerland yung mas sikat. Guys, meron itong 4,478 meters above sea level. Yung taas nito. This one. Tayo dun sa may tabi ng railway. Para magmukhang matangkad si Matterhorn. Alam niyo ba guys, share ko lang sa inyo, habang papaakyat kasi tayo dito sa Gorner Grat Railway na to, ini-imagine ko paano paano umaakyat yung mga climbers dyan. But I know, meron naman silang mga equipments. Pero alam niyo po ba? Ito, wait, zoom ko. Ewan ko kung magiging maganda yung quality. Pero yan po, yung first successful climb dyan guys, noong July 14, 1865. Sa Swiss side, dito sa side dito yon ni, ang nakaakyat dyan ay yung team ni Edward Wimpers. Pero, unfortunately, 4 out of 7 doon sa team niya namatay. Just in case you want to know. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo na pinaghahatian to ng Switzerland at ng Italy. Ang tawag po ng mga Italians dito ay Monte Cervino. Dito sa side na to. I mean sa side nila. Pero dito syempre, mas kilala yan na Matterhorn sa Zermatt. Okay? Hindi natin makikita dito sa side na to yung ski area dyan. But sikat na sikat po ito sa skiing. Like all year round, pwede dito mag-ski. Kung gusto nyo magpunta kayo, init kayo sa Pilipinas, pwede kayo magpunta dito para makapag-ski lang. Kontento na ako guys sa na-video natin. So hindi na tayo bababa dun sa pinakababang baba na yun. Saka dun sa matarik na yun. Baka mamaya mapaano pa tayo, Diyos ko po. Ang laki na po na naibaba natin. Umakyat na tayo. Ang init dito. Wait, meron nga pala tayong payong. Magpayong tayo. Para ang UV. Tayo lang nakapayong. Tayo lang nakapayong dito.
Wait, ayun na yung corner grat. Additional na taong dadating. Makiat na tayo kasi diba merong studies na kapag ka, kunyari, mas mataas ka sa ground level sa atin is yung UV rays, mas masakit at mas matindi. Kaya nagdala tayo ng ganito. Prepared tayo guys, prepared. Pakatarik, pakataas. So guys, dito muna tayo. Yan, may kaitin dito. Dito na lang tayo mag-brunch. Uyo. Bratwurst. Ay, meron ding beef bolo. Siyempre, kinonvert natin kung magkano yung 22. 1.6, Diyos kong mahal. Yung 18, 1.3. Ito po yung mga pwede nyo makain dito just in case kung gusto nyo makita. So, yung chicken bowl, 22. Beef bowl, 22. Ramen turkey bowl, 24. Ramen gyoza, 22. Tapos, sausage with french fries, 18. Hindi, pag na tayo dito, sa ano na lang tayo? Sa baba na lang tayo. Na here. Kaya tayo ngayon dito guys. Check pa natin kung ano yung mga pwede nating makita sa taas. Guys, yung hotel dito sa Tuktok ng Matterhorn. So, ang pangalan niya, 3100 Calm Hotel, Corner Gap. Check natin lang. Oh, shop again. Puro mga shops. Yan guys, 39 Swiss francs yung mga shirts. So, kung gusto niyo Swiss knife, this one. Yan, naalala ko na naman yung pang-aten. Asan yung pang-aten? Wait. Yung may pang-nails. Asan siya? Oh, hindi available dito. Wala siya dito, guys. Saka parang ang mamahal ng mga presyo dito sa Tuktok. Huwag kayo dito bumili. Yo, ang cute oh. Mayroong mga iba't ibang colors. Depende sa gusto nyong kulay. So, 33 Swiss francs yan. Tapos mayroong mga high quality, mga combination lock, trifold wallet. Ay, ano na yan? RFID protected na. Paano naman ganito? 45 Swiss francs. Ito naman. 15. Ang mahal. Uy, may ganito tayo. Pero pack safe. Yan. Again, magnet. Uy, ang mura dito 4.50 Swiss francs. Ang mura. Pero hindi na tayo bibili. Kasi nakabili na tayo before nung unang punta natin. So guys, if ever, pwede kayong bumili dito sa Tuktok ng Matterhorn. Mura lang, 4.50. Kung kasama lang naman to sa itinerary nyo. Kasi kung hindi kasama, ang mahal ng train papunta dito para makabili ng 4.50. Makakatipid na kayo sa baba. Ito. Ay, dito pala ginawa to. Yung brand na to, Ricola. Tama ba, Ricola? Oo nga, ayun yung Matterhorn. Yung kumalaman. Ang galing. Ano tong mga to? Lavender. Hand something? Ano siya? Disinfectant guys sa kamay. Ang bango naman. Magkano siya? Walang presyo. Ba't ganun? Walang presyo. Ah, ayun. Ano siya? 28.50 ang mahal. No normal coffee. The outer coffee paste you can drink or eat. Ang galing. Coffee paste nga siya. Magkano? Na nakalagay na price. Ah, 14.90. Yun guys, kung ano yung hinahanap natin ngayon. Naghahanap tayo ng hand cream. Nakalimutan ko yung hand cream natin dun sa bag sa hotel. Like, naghahanap lang ako ng tester. Tapos dun tayo kukuha. Pero wala eh. And meron silang mga pa-merch here. Magkano? Oh, 89.90 guys. Pasok tayo guys dito sa church. Ito yung small church dito sa Matterhorn area. Pasok tayo guys dito sa Zoom. The Matterhorn. Yan, free entry na siya. Guys, ayan! From Wellington, New Zealand! Tatlo lang po kayo? Kasi New York City. Ay, wow! New York! Guys, ganyan sinasabi nila, tayo lang kasi nakapayong. Sige po, picture po tayo. Hello. Picture naman. Teka. Paano ba? Hindi siya marunong mag-ano. Ay, di po ba kayo? Ako na lang po. Wait lang. Pasensya ka na. So guys, may yellow pala dito. Diba? Nakakita na naman tayo ng sandamakmak na Pinoy. Ito ay Zermatt, Republic of the Philippines. Kasi gusto kong puntahan natin yun, no? Yung golden something na yan.
sabi nila, natutuwa sila kasi nakaano tayo. Nakapayong tayo. Tayo lang kasi nakapayong talaga dito, guys. Kasi parang ang hapdi ng araw dito. Oo, super. Yan, buti na lang nakakita tayo ng yelo ngayon. Wait, hawak tayo ng yelo. Wow, pwede itong pang sherbet Saka pang ano, halo-halo. Yan, malapit na tayo doon. Doon tayo. Yan, ito na yung yelo. Na pinag-iingat tayo. Yun, naalala ko na naman yung Wellington kasi mga taga Wellington sila, guys. Tapos isang mother is taga New York. Alam nyo, super love ko yung Wellington. Nung una, akala ko parang mas magaganda yung iba. Pero maganda yung Wellington. May ibang charm siya kapag maaraw. Ang mahal lang kasi napapunta ng New Zealand, pero gustong gusto ko talaga siya. Alam nyo, guys, isa sa talagang parang pasok sa top 10 natin ang New Zealand. Like literally. I want to go back. Sana magka-sale, no? Kung meron lang pagkakataon na magse-sale na kunyari mga 20,000 round trip ticket, go yan pero walang ganun. Usually kasi ang ticket sa New Zealand pagka mahal-mahal. Oh my god, ito na may yellow na. Ayan. Kita niyo yellow. So dito tayo. Okay, so may yellow nga talaga siya. Paano tayo ngayon bababa? May yellow talaga, masasaldak tayo dito. Or doon dapat. Okay, so ngayon guys, nag-video tayo dito sa sikat na golden spot na inilaan ng Gorner Grat Railway, okay? So, dalawang background. Isang tree na gold, tapos isang Matterhorn. Let's go! Guys, bababa na tayo sa mismong Zermatt City Center. And bababa na yung train. Hintayin natin yung next train. And 12:43. Actually, merong schedule naman. Check nyo na lang kapag nag-land kayo here. Ay guys, so merong banknote souvenir dito. So, ang presyo ay 4 Swiss francs. Ito, kita yung Zermatt. Tapos yung nasa taas. What's this? Pwede din naman yung card. Bili kaya tayo or wag? 291, no? Pero hindi magandang remembrance yan. Sige, bumili tayo. Bihira lang tayo bumili sa mga ganito, guys. Hindi naman tayo bumibili sa mga yung parang souvenir na coin, yung parang commemorative. Ito, I think worth it naman siya. Let's buy. And then, use our GCash. Paano gagawin? Step 1, dito ba? Ganun? Ganun lang? Authorization. Ha? Oh my God, decline? Ba't decline? Pasok? Wait, baka tingnan ko baka gumastos na. Start. Insert. Sana meron. Please. Ayan, processing. Nice. Failure? Huh? Sige, i-try natin tong isa. Ayan. Sana naman successful na. Yeah! Ayan. Yay! Meron tayong souvenir. Ayan guys. Actual size ito. At least meron tayong souvenir. Meron na tayong nabudol. Yeah, just stop here, and it will come out there. Nakabili tayo. Nice! Guys, para sa next train, check nyo lang to ha. So, 12:43 yung next, 13:07 yung next. Always check the screen. Ngayon, sisiguraduhin ko na nasa tama tayong side. So, kapag ka pababa, left side. Pagka pataas, right side. Okay? Kanina kasi ikala ko didiretso yung ganun, pabalik pala eh. So guys, nandito ngayon tayo sa stop ng Rotten Bodden yung pangalan. So, if ever kung gusto niyo mag-stop dito, ayan, after ng pinaka last stop, ito yung next. So, dito makikita niyo yung mga lake. Okay, I mean yung lake. So, if ever kung meron pa kayong time, tayo kasi wala tayong time, mag-explore pa tayo ng Zermatt area and also kasi pupunta pa tayong Geneva. So, better kung may extra time kayo, tapos gusto niyo yung lake view, yung reflection, then mag-stop kayo here, okay? So guys, ayun na, tignan nyo. May poster dito, nakalagay yung helicopter dito sa Zermatt. So, ang presyo pala niya is 230 Swiss francs. Yung bayad. I think per person yan. Ayun na. Wait, tas ayun, nakasulat. Okay guys, tapos na tayo sumakay dito sa train. So famous one na to, papuntang Gorner Grat area. And now, for the one last time, explore ulit natin ang Zermatt. Then, punta na tayong Genie. Guys, bago tayo umalis dito, I realized, oo nga pala, meron pa nga pala tayong Matterhorn Museum na pupuntahan. And ito, libre nyo pong mapapasok kung meron kayong Swiss Travel Pass. Okay? Let's go! Guys, yung Matterhorn Museum. Nakalagay, welcome! Bienvenue! Kanina nakalagay dito. So, 15,002, 18,000. Oh! 15,000. Okay. Saan dito? Ay!
Oh my God! 1500! Grabe, hindi na natin guys maaabutan kasi 1500 pa. Pupunta pa tayo ng Gili, medyo malayo kasi. Like, ayan, napapakita ko sa inyo. So, ang biyahe natin, tignan nyo kung gaano pa katagal. Pinakamabilis, 3 hours. So, di na rin natin maaabutan yan kasi 2:03 yon. So, next 2:30, 4 hours na yon. So, ayan. So, ayan guys, just in case ha, with Swiss Travel Pass, libre po yan. So, facts about the Matterhorn po ang makikita nyo dito, okay? So, yan po yung Matterhorn Museum. And nagbukas po yan noong 2006. Tapos, super sikat niya dito sa area na to dahil mayroon siyang 40,000 annual visitors. Basically, ang makikita nyo dito is yung transition ng Zermatt area from a farming village to alpine resort area. Okay? So, kasi dati, hindi ito ganito kalago. And, actually, ang talagang nagkakabuhayan lang nila dito is all about agriculture, ganyan. But now, may tourism na din. Meron din dito mga nagpa-paragliding, andyan. Tapos napakandami na din mga restaurants na nandito and even mga supermarkets and also stalls and shops. And also guys, alam nyo ba, tawag din dito is Sunken Village kasi itong museum na to, ayan, yung pinaka-entrance niya is street level. Makikita nyo naman, ayan, makikita nyo street level, pero yung pinaka-actual museum niya, bababa pa kayo. Doon, sa pinakababa. Diba? If ever kung pupunta kayo dito guys, dalaw nyo na lang ako dito. Punta na lang kayo dito sa Matterhorn Museum. Tapos, share nyo sa akin kung ano yung thoughts nyo sa DM sa Instagram. Yan. Inggitin nyo ako. Ganun. And that's it. Nakapag-check out na tayo. And tatapusin na po natin ang vlog natin dito sa part na to, dito sa Zermatt. So, thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo. And dalawa lang naman ang hindi natin nagawa dito, which is number 1 is yung Matterhorn Museum. Hindi natin napuntahan. And sa oras kasi yan. Tapos yung isa naman is yung cheese fondue, which is hindi din naman talaga natin kinain dahil ang mahal guys. Ang mahal po, opo. Grabe na to sa budget, opo. So yun, if ever kapag nagustuhan nyo to at kung may thoughts kayo na gusto nyo i-comment, feel free to drop it lang dito sa comment section. And again, maraming salamat po. Madami pa tayong lalabas na vlog patungkol dito sa Europe. Again, this is Ivan Guzman. So, yun lang. Thanks!